Madalas ay tinatanong sa akin kung alin ba daw ang mas masakit. Kung yung annulment ko daw ba or yung na-diagnose ako ng breast cancer stage 4. Lagi kong sinasabi na masasaktan ako at nahirapan ako sa annulment. Na yung taong minahal mo, pilit kang tinatalikuran. Sabi nila, ang pinakamasakit na parte ng buhay ng mag-asawa ay ang prosesong annulment. Na sa totoo lang ay sobrang sakit dahil paulit-ulit kang sinasaktan at nagbabalik lahat-lahat sa simula. Lahat ng paninira ibubuhos sa'yo matira matibay. Ito na yata yung pinakamasakit na nangyari sa buhay ko na halos bumigay ako. Pero pinagdasal ko to at pinaglalabanan at hindi ako binigo ng nasa taas. Nung unang natanggap ko ang summon na inaanald ako ng asawa ko, tulala talaga ako sa isang tabi. Unang iniisip ko ay bakit ganon? Ang sakit naman at hindi ko yata kaya. Habang pinapaliwanag sa akin ng taong pumunta sa bahay para ihatid ang summon ko na kailangan ko daw kumuha ng attorney. Saan naman ako kukuha ng pambayad ko sa attorney ko? Blanko yung utak ko noon. Pumikit lang ako at sinabing, Lord, kayo na yung bahala sa akin. May nag-advise sa akin na pumunta ako sa public attorney office at doon ako humingi ng tulong. Hindi ako nagdalawang isip at hinanap ko agad yung office. Sobrang dami ng tao that time. Lumapit na ako at ipinalam ko yung case ko. Tinignan nila yung summon ko sa reception at ang sabi, sa Bataan daw nakafile ang annulment. Kaya dun daw ako kukuha ng attorney. Gusto man daw nila akong tulungan, wala daw silang magagawa. Nang hina ang loob ko dahil napakalayo ng Bataan at hindi ko alam kung paano pumunta doon. Habang palabas ako ng PAO office, walang tigil yung iyak ko dahil kailangan kong masagot ang demand letter in 15 days. Kasi kung hindi, magagrant ang annulment namin. Sa labas ng PAO office, sa may bangket, dun ako umupo at gulong-gulo yung isip ko at walang tigil ang patak ng luha ko. Hindi ko na malaya na may isang lalaki na medyo may edad na ang nakatingin sa akin at nilapitan ako. Tinanong niya kung bakit daw ako umiiyak. Sa totoo lang ay hindi ko alam ang sasabihin ko at ang tanging nasabi ko lang, Kuya, paano pumunta ng Bataan? At ang sabi ng matanda ay bakit daw ako pupunta ng Bataan? Sinabi ko sa kanya yung tungkol sa annulment ko at yung sinabi ng reception sa akin kanina. Sabi ng matandang lalaki kung pwede daw mabasa yung summon letter ko na ibinigay ko naman agad sa kanya. Sabi niya, ay sa Bataan ka nga talaga kukuha ng attorney mo na lalo naman akong napaiyak. Then sabi sa akin ng matandang lalaki na bumalik daw kami sa PAO, na sumama naman agad ako at sumunod ako sa kanya. Nung bumalik kami sa PAO office wala pa ring tigil ang luha ko. Lagi kong sambit sa isip ko na Lord, please help me. Dumiretso kami sa isang mesa at pinaupo ako ng lalaking kausap ko. Formal siyang nagpakilala sa akin at ang sabi niya, siya daw si Attorney Oliveros at tutulungan niya raw ako. Nung sinabi sa akin ng lalaki lalo akong napaiyak. Dagdag niya pa na wag daw akong umiyak at siya yung bahala sa akin. Maya-maya may tinawagan siya sa phone at pagbaba ng phone bumalik agad siya sa akin. May binigay siyang letter at ang sabi ay pumunta daw ako sa Bataan PAO at hanapin ko raw si Attorney Torres at yun daw ang hahawak ng kaso ko. Wala akong masabi kundi ang magpasalamat na ang problema ko na lang daw ay kung paano ako pupunta ng Bataan. Nakarating naman ako agad sa Bataan kinabukasan at nakausap ko agad si Attorney Torres. Binigay ko yung letter na ginawa sa akin ni Attorney Oliveros at ang tanong niya lang sa akin ay, gusto mo bang ma-annulled? Sabi ko, ayoko po. Sabi niya, sige ako ang bahala sa'yo. Wala kang babayaran kahit magkano. Libre lang ang serbisyo namin dito sa PAO kaya sobrang pasasalamat ako. Alam naman natin na mahal magpa-annul at mahabang proseso ang annulment. Last 2010 na nag-file ang husband ko ng annulment. September 2023 lang na-dismiss at ang final decision ng annulment ko ay nanalo ako. Huwag tayong mawala ng pag-asa, huwag tayong mapagod na humingi ng tulong sa taas. At sa totoo lang ay madalas akong tinatanong ng mga kakilala ko kung saan daw ba ako nahihirapan at nawala ng pag-asa. Yung sa annulment ko daw ba or nung na-diagnose ako ng breast cancer stage 4. Lagi kong sinasabi na masasaktan ako at nahirapan ako sa annulment. Dahil sa annulment ay yung minsang taong minahal mo ay pilit kang tinatalikuran. Samantalang yung nagkasakit ako ng breast cancer, ang dumamay sa akin ay yung mga taong hindi ko inaakala na mahal ako. Mga taong pilit akong inilalaban. Cancer survivor din ako. At lahat yan ay sabay kong pinaglabanan. Masakit sa part ko na habang nilalabanan ko yung annulment, kasabay nun ang paglaban ko sa cancer ko. Salamat Mami Len at sana'y mapulutan ulit ito ng aral. Letter sender, Amor ng Tagig. Agreed with you. This is the second time na inere ko yung kwento mo. In every season of life, God is there. Lalo na kung sobrang lakas ng faith mo sa Kanya. Sobrang strong mo doon sa sabay mong pinaglabanan. If I were in your situation, iniwan ako sa ere dahil lang may Makate. I do what you did. Bakit? Walang sasaya, tang ina. Sa mga kumakabit, homewrecker, mistress, kirida number 2. Sorry ka girl, kumabit ka Never kang magiging misis whatsoever. Kasi kung buhay na buhay ang legal wife, so mananatili kang kabit. Again, choice mong kumabit. So mamamatay kang kabit.